Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan at sa mga taong hindi natin dapat piliin. May mga damdaming nagsisimula sa simpleng paghanga at respeto, ngunit unti-unting lumalalim hanggang sa maging isang apoy na mahirap nang apulahin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay puno ng pait, tamis, at mga desisyong habang buhay na magmamarka sa isang pamilya. Isang pag-amin na sadyang mabigat sa kalooban, ngunit kailangang ilabas upang magsilbing aral sa lahat. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Blythe. Nagsimula ang lahat noong madalas akong sumasama sa aking nobyo na si Arkin pauwi sa kanilang malawak na farm sa Silang, Cavite. Sariwa ang hangin doon at payapa ang paligid, malayo sa ingay ng Maynila na aming kinagisnan. Sa bawat pagbisita ko, lagi kaming mainit na tinatanggap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang amang si Mang Dante. Si Mang Dante ay isang biyudo na kilala sa pagiging kagalang-galang at masipag sa kanilang taniman ng kape. Sa simula, ang tingin ko sa kanya ay isang huwarang ama na puno ng karunungan at pagmamahal sa kanyang mga anak. Madalas kaming mag-usap ni Mang Dante tuwing abala si Arkin sa pagtulong sa kanilang mga tauhan sa bukid o kaya ay kapag natutulog na ito ng maaga. Ang aming mga usapan ay nagsimula sa mga simpleng bagay gaya ng pag-aalaga ng mga halaman at ang kasaysayan ng kanilang lupain. Napansin ko na napakalalim ng kanyang pagkatao at mayroon siyang kakaibang karisma na hindi ko nakikita sa ibang lalaki. Pakiramdam ko ay laging may saysay ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang aking pagtingin sa kanya. Mula sa paggalang, patungo sa isang malalim na paghanga. Isang hapon, habang nagkakape kami sa balkonahe, ipinakita sa akin ni Mang Dante ang kanyang koleksyon ng mga lumang libro at larawan. Kasama rin namin noon ang bunsong kapatid ni Arkin na si Cheska at ang pinsan nilang si Benji. Ngunit tila kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan sa usapan. Ikinukwento niya ang kanyang mga pangarap noong kabataan niya at ang mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang pamilya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang koneksyon na tila ba matagal na kaming magkakilala. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa tuwing magtatama ang aming mga paningin habang kami ay nagtatawanan sa mga simpleng biro. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin ng matagal, na tila may nais siyang sabihin, ngunit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Sinubukan kong iwasan ang mga ganitong pakiramdam dahil alam kong mali ito at mahal ko si Arkin. Gayunpaman, mas lalo lamang itong tumitindi sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakalapit at nagkakaroon ng sariling mundo. Ang respeto ko sa kanya ay dahan-dahang nahahaluan ng isang damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Dahil madalas ang ulan noong mga panahong iyon, mas madalas kaming manatili sa loob ng bahay at magkwentuhan hanggang madaling araw. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan kasama ang kanilang kasambahay na si Aling Dahlia, biglang pumasok si Mang Dante sa kusina. Nag-alok siyang tumulong sa paghiwa ng mga sangkap at sa bawat pagkadikit ng aming mga balat, tila may kuryenteng dumadaloy sa aking buong katawan. Hindi ko magawang umiwas dahil parang nakapako ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng aking puso sa bawat segundo na siya ay malapit sa akin. Isang gabi, uminom kami ng kaunti kasama si Cyrus, ang matalik na kaibigan ni Arkin na bumisita rin sa farm. Masaya ang lahat, ngunit palihim kaming nagpapalitan
nang makahulog ang tingin ni Mang Dante sa gitna ng tawanan at inuman. Pakiramdam ko ay may isang sikretong nabubuo sa pagitan naming dalawa na kaming dalawa lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Kahit nakatabi ko si Arkin, ang atensyon ko ay nakatuon pa rin sa kanyang ama na nasa tapat namin. Ang bawat kilos at galaw ni Mang Dante ay tila isang magnet na humihila sa akin palapit sa kanya. Napansin marahil ni Arkin ang pagiging tahimik ko, kaya tinanong niya ako kung maayos lang ba ang pakiramdam ko sa kanilang bahay. Siyempre, sumagot ako ng oo. Ngunit sa loob-loob ko ay gulong-gulo na ang aking isipan at damdamin. Natatakot ako sa posibilidad na mahalata ng iba ang nangyayari sa akin, lalo na ang aking nobyo na labis na nagtitiwala sa akin. Ngunit habang pinipigilan ko, lalo namang nag-aalab ang pagnanasa na makasama at makausap si Mang Dante nang mas matagal pa. Ang bawat sandali sa silang ay nagiging isang matinding pagsubok sa aking katapatan at prinsipyo. Natapos ang unang bahagi ng aming bakasyon na may dalang malaking katanungan sa aking puso kung ano ba talaga ang namamagitan sa amin. Alam kong delikado ang apoy na aking nilalaro, ngunit tila wala na akong lakas na umiwas o tumalikod sa nararamdaman ko. Sa pagitan ng paggalang sa ama at pagmamahal sa anak, unti-unti akong naliligaw sa isang landas na walang katiyakan. Ang katahimikan sa silang ay naging saksi sa simula ng isang kwentong wawasak sa maraming puso. Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita ay magiging simula ng isang malaking pagkakamali sa aking buhay. Nagpasya ang pamilya ni Arkin na magbakasyon sa Boracay upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mang Dante. At syempre, ay kasama ako sa biyahe. Kasama rin namin ang kapatid ni Dante na si Tito Amado at ang asawa nito na si Tita Belinda para sa selebrasyon. Sa ilalim ng mainit na araw at mapuputing buhangin, mas lalong naging mahirap para sa akin na itago ang aking nararamdaman. Ang bawat tawa ni Mang Dante at ang kanyang pagiging maalaga ay lalong nagpapahulog sa akin sa isang bitag na ako rin ang gumawa. Pakiramdam ko ay laging may mata na nakabantay sa bawat kilos naming dalawa. Isang gabi, habang ang lahat ay nasa party sa dalampasigan, nagpaiwan kami ni Mang Dante sa resort dahil pareho kaming masakit ang ulo. Nakaupo kami sa may poolside habang pinapanood ang mga bituin at pinakikinggan ang hampas ng mga alon sa pampang. Doon kami nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang mga bagay na pilit naming iniiwasan noong nasa Cavite pa lamang kami. Inamin niya sa akin na matagal na rin siyang nakakaramdam ng kakaiba sa tuwing magkasama kaming dalawa sa mga nakaraang buwan. Ang pag-amin niyang iyon ay tila isang bombang sumabog sa aking pandinig at nagpatigil sa mundo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at inamin ko rin na ganun din ang aking nararamdaman para sa kanya sa kabila ng lahat. Alam naming pareho na mali ang aming ginagawa, ngunit sa gabing iyon, tila nawala ang lahat ng aming mga takot at alinlangan. Ang hangin ng Boracay ay naging saksi sa aming mga bulong at pangakong hindi dapat binitawan sa isa't isa. Hawak kamay kaming naupo sa dilim, nanamnam ang bawat sandali na kami ay magkasama nang walang ibang taong nakakakita. Ang aming mga puso ay nag-uusap sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita o katwiran. Dahil sa bugso ng damdamin at sa lulang dala ng alak, nauwi ang aming usapan sa isang bagay na hindi na dapat nangyari. Sa loob ng isang tahimik na silid, naging marupok kami at hinayaan ang aming mga puso at katawan na magpadala sa tukso. Ang gabing iyon ay puno ng pagsisisi at pagnanasa na mahirap kalimutan o burahin sa aming mga alaala habang buhay. Pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng aking dangal sa isang iglap. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi ko naranasan. Ang mali ay naging tama sa aming mga paningin noong gabing iyon. Kinaumagahan, halos hindi ko matignan sa mga mata si Arkin habang kami ay nag-aalmusal kasama ang buong pamilya sa buffet area.
Ang bawat halik at yakap niya sa akin ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking konsensya at pagkatao. Tumingin ako kay Mang Dante at nakita ko rin ang bigat sa kanyang mukha. Bagaman pilit niyang pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Alam naming dalawa na ang nangyari ay magiging isang malaking lamat sa aming lahat na hinding-hindi na muling mabubuo. Ang saya ng bakasyon ay biglang napalitan ng isang madilim na ulap ng lihim at kasalanan. Sa mga sumunod na araw, naging mailap ako kay Arkin at laging naghahanap ng dahilan para mapag-isa o makaiwas sa aming mga usapan. Napansin ito ni Arkin at tinanong niya ako kung may problema ba kami o kung may nagawa ba siyang hindi ko nagustuhan. Wala akong maisagot kundi ang magsinungaling at sabihing pagod lang ako sa biyahe at sa init ng panahon sa isla. Ang hirap magpanggap na maayos ang lahat habang ang kalooban mo ay unti-unti nang kinakain ng matinding guilt at takot. Ang bawat sandali ay naging isang paghihirap para sa akin sa gitna ng paraisong aming kinaroroonan. Sinubukan ni Mang Dante na kausapin ako ng pribado upang humingi ng paumanhin sa nangyari at sabihing dapat na naming itigil ang lahat. Sang-ayon ako sa kanya, ngunit ang puso ko ay patuloy na humahanap ng paraan para muli siyang makasama kahit sa sandaling oras lamang. Ang aming relasyon ay naging isang masalimuot na laro ng pagtatago at pagsisinungaling sa mga taong pinakamahalaga sa aming buhay. Alam naming pareho na kapag nalaman ito ng iba, lalo na ni Arkin, ay tiyak na magkakagulo ang buong pamilya. Ngunit sa kabila ng panganib, tila naging adik na kami sa nararamdaman naming ito. Bago kami bumalik ng Maynila, muli kaming nagkaroon ng pagkakataong magkausap ng masinsinan tungkol sa aming mga plano sa hinaharap pagkatapos ng nangyari. Napagkasunduan naming kalimutan na ang lahat at bumalik sa dati naming buhay bilang mag-ama at magmanugang para sa katahimikan ng lahat. Ngunit alam naming dalawa na hinding-hindi na maibabalik ang dati dahil ang laso ng aming pagkakamali ay dumadaloy na sa aming mga ugat. Ang pag-uwi namin ay hindi na pagbabalik sa normal, kundi ang simula ng isang mas mahabang proseso ng pagtatago at pagdurusa. Ang bakasyon sa Boracay ay nag-iwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Pagbalik namin sa Maynila, sinubukan kong maging normal na kasintahan kay Arkin, ngunit tila may pader na sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na mahanap ang dating sigla sa aming relasyon dahil ang isip ko ay laging lumilipad patungo kay Mang Dante at sa nangyari sa amin. Ang bawat tawag at text ni Arkin ay naging pabigat sa akin sa halip na maging inspirasyon o katuwaan gaya ng dati. Madalas akong magdahilan na abala sa trabaho para lamang hindi kami magkita o magkasama ng matagal sa mga weekend. Ang aking buhay ay naging isang malaking kasinungalingan na unti-unti nang bumibigay. Isang gabi, hindi ko na kinaya ang bigat ng aking nararamdaman at nagpasya akong makipagkita kay Mang Dante sa isang tahimik na restaurant sa Makati. Doon ko nalaman na ganun din ang kanyang nararanasan. Hindi rin siya makatulog sa gabi at lagi siyang inuusig ng kanyang sariling konsensya. Nag-iyakan kaming dalawa habang pilit na hinahanap ang sagot kung paano namin itatama ang lahat nang walang masasaktang ibang tao sa pamilya. Ngunit sa bawat salitang aming binibitawan, mas lalo lamang kaming nalulunod sa katotohanang wala na kaming takas sa gulo. Ang aming pag-uusap ay nauwi lamang sa mas matinding kalungkutan. Hindi nagtagal, nagsimula nang maghinala si Arkin dahil sa aking mga ikinikilos at sa madalas na pagkawala ni Mang Dante sa kanilang bahay. Isang araw, sinundan niya ako at nakita niya kaming magkasama ng kanyang ama sa isang parke habang masinsinang nag-usap at magkahawak kamay. Ang galit sa kanyang mga mata nang kami ay harapin niya ay hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Sumabog ang isang matinding komprontasyon na bumasag sa katahimikan ng hapon
at nagdulot ng eksena sa harap ng maraming tao. Doon na tuluyang nagtapos ang aming pagpapanggap at lihim. Nakarating ang balita sa buong pamilya, kabilang na ang pinsan ni Arkin na si Basti at ang matalik na kaibigan nito na si Dindo. Ang lahat ay nagulat at hindi makapaniwala sa kataksilang ginawa namin sa likod ng kanilang mga tiwala at pagmamahal sa amin. Ang relasyon ni Arkin at ang kanyang ama ay tuluyang nasira at ang pagmamahalan naming dalawa ay naging isang malaking trahedya. Walang salita ng paumanhinang sapat para mabura ang sakit na idinulot namin sa bawat isa sa kanila. Ang pamilyang dati ay buo at masaya ay naging wasak at puno ng poot. Pinalaya si Mang Dante sa kanilang tahanan ng sarili niyang mga anak dahil sa tindi ng sama ng loob na naramdaman nila. Ako naman ay nakipaghiwalay na rin kay Arkin dahil hindi ko na kayang harapin ang kanyang mga mata na puno ng pagkamuhi sa akin. Nawala ang lahat sa akin. Ang lalaking mahal ko, ang pamilyang itinuring kong akin, at ang aking sariling dangal at respeto. Nagsimula akong mamuhay nang mag-isa sa isang maliit na apartment sa Quezon City, malayo sa lahat ng taong nakakakilala sa akin. Ang bawat araw ay naging isang paalala ng aking malaking pagkakamali. Sinubukan ni Mang Dante na makipag-ugnayan muli sa akin upang simulan ang aming sariling buhay ng magkasama, ngunit tumanggi ako sa kanyang alok. Alam ko na ang aming pagsasama ay magiging isang permanenteng paalala lamang ng sakit at gulo na idinulot namin sa aming mga mahal sa buhay. Hindi ko kayang bumuo ng kaligayahan sa ibabaw ng pagkawasak ng isang pamilya na minsan ay naging bahagi rin ng aking buhay. Nagpasya akong magpakalayo-layo at putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanya para na rin sa ikabubuti naming dalawa. Ang pag-ibig na ito ay hindi kailanman magkakaroon ng masayang katapusan. Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong sinubukang ayusin ang aking sarili at humingi ng tawad sa Diyos sa aking mga nagawa. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol din sa tamang panahon at tamang pagkakataon. May mga pagkakamali tayong nagagawa na kahit anong pagsisisi ay hindi na maibabalik ang dati nitong anyo at ganda. Ngayon, dala ko ang aral na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang ligaya na dulot ng tukso. Ang aking puso ay nanatiling sugatan, ngunit unti-unti na ring natututong tumayo muli. At yan ang kwento ni Blythe, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.